Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1251 hanggang Kabanata 1260. Kabanata 1251. Sumigaw si Hansen, huwag ka munang umalis. Babagsakan ko ang Blood River Shelter at ililigtas ko kayong lahat. Narinig ni Zuyu Cheng ang sinabi niya at sinabi, wala kang alam kung gaano kalakas ang isang shelter na panghari. Ang pagpapadala lang ng mensahe ay sapat na. Pagkatapos noon, patuloy siyang nagmaneho ng bangka palayo. Hindi siya sinisisi ni Hansen sa pag-iisip ng ganito. Marahil ay hindi pa niya narinig ang pangalan ni Hansen, at napakaliit ng posibilidad na nalaman niya na nagbagsak na si Hansen ng isang shelter na pang-emperador. Nanatili si Hansen sa lugar na iyon at naghintay ng paglubog ng araw. Pagkatapos, sinuot niya ang night cloak upang mag-sneak papasok sa shelter. Mayroon si Hansen ng isang bentahe sa ngayon, ngunit kung tatawagin niya ang kanyang mga kasamahan na pumunta, mawawala ito. Bukod dito, ipagsapalaran niya ang pagkawala ng Thunderhill Shelter. At kung naghihintay si Saint Fan sa pagkakataong umalis si Hansen sa shelter na walang bantay, maaari niyang sakupin ito at sirain ang teleporter sa loob. Kung mangyari iyon, ang shelter ay talagang magiging walang silbi. Plano ni Hansen na obserbahan ang mga pangyayari sa Blood River Shelter ng ilang sandali at magkaroon ng isang makatwirang plano ng pag-atake. Kung kaya niyang patayin si Blood River King sa isang suntok, magiging maganda iyon. Nag-sneak si Hansen patungo sa isla nang hindi napapansin. Ang ilog ay ilang daang milya ang lapad, at ang isla mismo ay medyo malaki. Ang kastilyo doon ay hindi gaanong kaiba sa Devil's Nest. Malapit sa ilog, nakita ni Hansen ang isang higanting tentacle na gumagawa ng mga alon. Hindi sigurado si Hansen kung ano ito, ngunit dapat na mga 50 metro ang haba. Ang tentacle ay lumabas mula sa tubig at patuloy na tinatapik at winisik ang ibabaw ng ilog. Sa loob ng shelter, mayroong maraming kakaibang isda na may mga paa. Ang kanilang mga bibig ay puno rin ng mga ngipin na parang buwaya. Mabuti na lang, mayroon si Hansen ang night cloak upang maprotektahan siya mula sa kanilang paningin. Pagkatapos, hindi nagtagal, naramdaman ni Hansen ang presensya ng isang pamilyar na life force sa malapit. Yaksha! Nakita ni Hansen ang dalawang tao na naglalakad sa hardin ng kastilyo, ang isa sa kanila ay si Yaksha. Matagal na mula noong huli siyang nakita ni Hansen, at malinaw na hindi siya nag-aksaya ng oras mula noon. Mas malakas na siya ngayon, at magiging mas malakas na kalaban siya sa pagkakataong ito. Si Yaksha ay isa sa 8 general at minsan, nasa parehong antas ng lakas sina Xiang Yin at Sky King. Isang bagay lang ng oras bago siya gumaling, at kung gumaling pa siya, magiging mas mahirap na talunin siya. Bukod kay Yaksha, mayroong isang espiritu ng hari. Nakasuot siya ng pulang baluti. Mayroon siyang pulang balabal, at 2 espada na nakakross sa likod niya. Iyon siguro si Blood River King, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Sana ay maibigay mo sa akin ang sagot. Kung hahayaan mong mawala ang pagkakataong ito, maaaring libu-libong taon bago ka magkaroon ng isa pa, sabi ni Yaksha. Lumapit si Hansen upang subukang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Sabi ni Blood River King, ang mga kayamanan ng emperador ay maganda, ngunit ang puno ng ubas na iyon ay walang problema sa pagkain ng mga berserk na super nilalang sa isang kapritsyo. Kahit nabuo ang aming mga Spirit Stone, ito ay isang mapanganib na pakikipagsapalaran na dapat isaalang-alang. Sabi ni Yaksha, alam kong gaano kalakas ang Aquavine, ngunit maaari lang tayong pumunta roon upang magnakaw ng patayan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Blood River King, na halatang nagulat. Kilala mo ba ang lumilipad na dragonfish? Tanong ni Yaksha. Sabi ni Blood River King, ang ibig mong sabihin ay ang lumilipad na dragonfish na nagbukas ng 10 gene lock sa Empty River. Oo, may 10 gene lock na bukas. At higit pa rito, maaari itong dumaan sa 10 steps of the Holy Door. Maaari itong pumunta roon, ngunit determinado itong maghanap ng Aquavine. Kung kakainin nito ang Aqua Fruit, maaari itong maging isang demi-diyos, walang problema. Ang ibig mong sabihin, nagsimula si Blood River King. Sabi ni Yaksha, kailangan nating maghintay hanggang sa pareho silang nasugatan. Makukuha natin ang prutas ng walang problema. At kung tama ang ating laro, maaari rin nating makuha ang isda. Kung kasing dali ng sinasabi mo, bakit mo hinihingi ang aking tulong dito?
Bakit mo gustong sumama ako ng husto? Hindi lubos na nagtitiwala si Blood River King. Sabi ni Yaksha, ang Aquavine ay maaaring maglimita sa aking kapangyarihan. At maaari itong mag-self-destruct bago makuha ng sino man ang hawak nito. Ngunit ikaw, pinapatakbo ka ng elemento ng dugo. Maaari mong kunin sila. Sinabi rin ni Yaksha, may 7 aqua fruits na maaaring kunin. Kung makuha mo silang lahat, magkakaroon ako ng 2. Kung makakuha ka ng mas mababa sa 4, magkakaroon ako ng 1. Maaari nating subukan. Ngunit kailan babalik ang dragonfish sa paggalaw? Sabi ni Blood River King. Ngumiti si Yaksha at sinabi, alam ko ang sagot doon. Kung talagang interesado ka, sumama ka sa akin. Hindi niya sinabi sa kanya ang eksaktong oras dahil nag-aalala siya na maaaring iwanan siya ni Blood River King. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, pinag-uusapan ba nila ang lanternfish at ang purple vine? Napakaganda nito. Halos pinatay ng puno ng ubas sa tuktok ang lanternfish. At higit pa rito, ang prutas o kayamanan na maaaring naroon ay interesado rin sa kanya. Kabanata 1252. Nakinig pa si Hansen ng ilang sandali, ngunit wala ng ibang kapaki-pakinabang na nalaman niya. Tungkol naman sa shelter, napagpasyahan niyang ipagpaliban muna ang pag-atake dito. Maghihintay si Hansen na kunin ni Yaksha at Blood River King ang puno ng ubas. Sa puntong iyon, aatakihin niya ang shelter o susubukan niyang kunin ang prutas. May 2 pagpipilian, at kailangan pa rin ni Hansen na timbangin ang mga pakinabang at kawalan ng bawat isa. Sinilip ni Hansen ang shelter ng ilang sandali, nais niyang makita ang mga super nilalang na naninirahan dito. Kahit na hindi ito isang shelter na pang-emperador, alam ni Hansen na dapat pa rin siyang maging maingat at hindi dapat maging hanggal na maliitin ang banta ng mga naninirahan sa loob ng shelter. Naglakad si Hansen patungo sa isang puno at nakita ang isang tao na nagbubuhos ng dugo tulad ng tubig ng ilog dito. Nang makita ang kanyang balat, alam ni Hansen na isa siya sa mga miyembro ng pamilyang Zhu na may maling pag-aaral ng Jad-Escan. Iyon siguro si Zhu Chen. Nagtataka ako kung ano ang hawak niya na napakahalaga, naisip ni Hansen sa kanyang sarili kung ano kaya iyon. Ginamit ni Hansen ang Nightcloak upang makapasok sa shelter, at gaano man niya gustong tanungin siya, alam niyang hindi niya ito magagawang ipagsapalaran. Maaaring mapahamak ang buhay ng dalawa at masira ang kanyang pagkukunwari. Kaya, nalaman ni Hansen kung saan siya nakatira at pagkatapos ay nagpa siya na umalis sa shelter. Kahit na pumunta si Hansen at makipagkita sa kanya, hindi niya iniisip na ibibigay ng lalaki sa kanya ang anumang hawak niya. Kaya bumalik si Hansen sa pampang ng ilog at naghanap ng isang kuweba na maaari niyang matuluyan ng ilang araw. Kapag dumating na ang tamang oras, lalabas siya at kukunin ang puno ng ubas para sa kanyang sarili. Maraming bundok sa paligid, at nang makahanap siya ng isang kuweba, dinala niya si Bauer kasama niya. Kahit na may mga nilalang sa loob, madali silang matatalo ni Hansen at hindi niya mapapansin ang kanyang presensya doon. Ang kuweba ay napakatuyo, at wala ring nakikitang amoy. Ibig sabihin nito na walang nilalang, at bilang resulta, walang abala. Ang kuweba ay 60 metro lang ang lalim, at ang tanging labasan ay ang ginamit nila upang makapasok. Gayunpaman, kakaiba, nakakita si Hansen ng isang bagay doon. Sa kabila ng walang mga palatandaan ng isang nilalang sa malapit, o isang kamakailang bumisita, mayroong isang pugad ng ibon na magaspang na ginawa mula sa kahoy. Ang itlog sa loob ay parang itlog ng gansa. Ang pugad ay mukhang luma na, at ang itlog ay natatakpan ng isang layer ng alikabok na nagtatago sa tunay na kulay nito. Bauer, maswerte tayo. Kinuha ni Hansen ang itlog at sinuri ito. Hawak ito sa kanyang mga kamay, naisip niya na dapat na mga 1 kilo ang timbang nito. Sinuri ito ni Hansen, ngunit hindi niya naramdaman ang presensya ng isang life force sa loob. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, ito ba ay isang bulok na itlog? Pagkatapos panasa ng alikabok, napansin niyang pula ang itlog. At higit pa rito, pinalamutian ito ng ilang simbolo. Ang mga simbolo ay katulad ng mga alon, at hindi katulad ng representasyon ng Blood River. Lulutuin ko muna ito, kahit papaano. Kinuha ni Hansen ang kanyang mga kagamitan sa pagluluto at mga kagamitan mula sa cruel bottle. Napagpasyahan niyang pakuluan ang itlog sa mainit na tubig. Marahil dahil wala itong life force, ngunit hindi interesado si Bauer sa itlog. Sa halip, kinuha niya lang ang kanyang jerky at merienda para kainin. Kinuha ni Hansen ang kanyang flagon at nagsimulang uminom malapit kay Bauer. Dahil nasa isang liblib na lugar sila, at itinago ni Hansen ang kanilang presensya doon, hindi niya iniisip na may pupunta roon upang mag-usisa.
Ang pinakamagandang bagay tungkol sa Cruel Bottle, kamakailan lang niyang natuklasan, ay hindi ang katotohanan na maaari kang magtago ng mga nilalang at espirito sa loob. Hindi, ito ay ang katotohanan na maaari siyang mag-imbak ng mga kagamitan at mga kagamitan. Tiyak na nakatulong ito upang bawasan ang kanyang pasanin. Cheers, Dad! Ginamit ni Bauer ang kanyang gatas para magtaas ng toast. Cheers! Habang akmang iinom na si Hansen mula sa kanyang flagon, gumuho ang ilalim nito. Ang inumin na nasa loob ay lahat ay nahulog at nabasa ang kanyang damit. Nagulat si Hansen, at ang kanyang unang reaksyon ay ang tumingin sa paligid para sa isang posibleng gumagawa ng gulo. Ngunit hindi niya makita ang sinuman o anumang bagay sa malapit. Nakita ni Hansen ang isang malaking butas sa ilalim ng kanyang flagon, at ang ilalim nito ay parang perpektong pinutol. Binigay sa kanya ni Tang Zhenliu ang flagon na ito, at sinabi niya kay Hansen na ginawa ito ng isang master craftsman. Ito ay gawa ng isang alamat, at ito ay hinukay mula sa Z-Steel. Ipinapalagay na ito ay isang walang tahi na bagay. Siguro ay nadaya siya. Ang bagay na ito ay hindi walang tahi, at ngayon ang kanyang katangahan ay nagpaubos sa akin ng lahat ng aking inumin. Ang aking asawa ang nagbigay nito sa akin. Ang isip ni Hansen ay medyo nasa isang estado. Handa si Hansen na dilaan ang inumin mula sa sahig, ngunit pinigilan niya ang paggawa nito sa ngayon. Ang pag-iisip ng isang kaaway sa malapit ay hindi pa rin nawawala sa kanya, kaya kailangan niyang manatiling alerto at mag-ingat. Ibinalik ni Hansen ang flagon at hinugot ang buong bote. Sa kabutihang palad, ang inumin ay hindi malakas, at makakatulong ito upang manatiling bukas ang mga mata ng isang tao. Pang! Bago makarating ang bote sa kanyang bibig, gumuho rin ang ilalim ng bote. Ngunit hindi niya hahayaang masayang ang inumin sa pagkakataong ito, kaya mabilis niyang hinugot ang bote at itinapat ang kanyang bibig sa ibaba upang lahat ay mag-spray sa kanyang bibig. Mabilis na tumingin si Hansen sa paligid upang subukang kumpirmahin kung mayroong gulo. Hindi ito maaaring isang pagkakataon na nangyari ito ng 2 beses ng sunod-sunod, kaya napagpasyahan ni Hansen na suriin muli ang nakapalibot na lugar. Ang tubig ay kumukulo sa puntong ito, at ang itlog ay buo pa rin sa gitna ng kumukulong tubig. Mukhang patay pa rin ito. Isang pagkakataon lang ba iyon? Kung gayon, masama ang senyales na iyon. Hindi siya mapaniwalaan, ngunit tiyak na nag-isip siya ng 2 beses. Bumalik siya sa tabi ng apoy at kumuha ng isa pang inumin. Habang hawak niya ito sa kanyang mga kamay, tinitigan niya ang itlog. Mukhang maayos ang itlog, ngunit alam ni Hansen na walang anumang bagay na kasing simple ng hitsura nito. Kailangan niyang siguraduhin. Habang patuloy na tinitigan ni Hansen ang itlog, dinala niya ang inumin sa kanyang bibig. Kabanata 1253. Pang! Gumuho na naman ang ilalim ng bote. Sa pagkakataong ito, nakatitig si Hansen sa pulang itlog na nasa loob pa rin ng palayok. Hindi niya naramdaman ang life force sa loob ng itlog, ngunit nang mabasag ang bote, nakita ni Hansen ang isang liwanag na mabilis na sumiray mula rito. Nagulat si Hansen. Ang kanyang Dangshan Sutra ay mas malakas kaysa dati, ngunit hindi nito naramdaman ang anumang bagay. Gayunpaman, nakita ito ng kanyang ordinaryong paningin. Kailangan ba akong magdusa ng gulo kahit na ang gusto ko lang gawin ay pakuluan ang isang itlog? Naisip ni Hansen habang tinitigan ang itlog na may masamang tingin. May mali, napagtanto ni Hansen na ang inumin na natapon sa sahig ay nawawala. Ang kuweba ay hindi partikular na mainit, kaya hindi makatuwiran na matuyo na ang lupa. Habang nakakunot ang noo ni Hansen, bigla niyang naamoy ang amoy ng alak. Dahil sa pagbasag ng bote, hindi agad napansin ni Hansen. Ang pabango na kanyang naamoy ngayon ay nagmumula sa kumukulong palayok. Pinakukuluan ba ng bagay na ito ang sarili nito gamit ang alak? Hindi sigurado si Hansen kung ano ang iisipin. Ang itlog ay kakaiba, tiyak na iyon, ngunit hindi nag-aalala si Hansen tungkol sa kaguluhan na ginagawa nito. Kahit na ito ay naging isang masamang super nilalang, alam niyang kaya niyang talunin ito. Mayroon si Hansen sina Disloyal Knight at Little Angel sa kanyang tabi, kaya ang pagpatay sa isang super nilalang ay magiging isang simpleng gawain. Ang itlog ay hindi nagpakita ng karagdagang aktibidad sa palayok, ngunit ang amoy ng alak ay hindi mapagkakamalang. Lumingon si Hansen upang tingnan si Bauer sa kanyang airbed, ngunit masaya pa rin siyang umiinom mula sa kanyang bote ng gatas. Mukhang hindi interesado ang itlog sa pagbasag ng mga bote. Marahil ay mahilig lang talaga itong habulin ng alak. Kumuha si Hansen ng isa pang inumin para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, ibinaon ni Hansen ito sa palayok. Matapos gawin ito, ang mga simbolo sa itlog ay nagsimulang lumiwanag. Parang may isang bagay na malapit ng mapisa. Ngunit gayunpaman, hindi pa rin naramdaman ni Hansen ang isang life force.
At kung hindi niya alam ang mas mahusay, maniniwala pa rin siya na patay ang itlog. Kakaiba, mayroon si Hansen ng maraming tiwala sa kanyang Dangshan Sutra, kaya ang palaisipan na ito ay nakakabigo sa kanya. Maaaring makatuwiran kung ang isang emperador ay nagtatago ng kanyang presensya at umiiwas sa pagtuklas ng Dangshan Sutra, ngunit ito ay isang itlog lamang ng hindi pa isinisilang na nilalang. Kahit na ang mga berserk na super nilalang ay hindi makaiwas sa kanyang pagtuklas. Kailangan kong malaman kung ano ka, ikaw maliit na hayop. Kumuha si Hansen ng ilang bote pa at binuhos ang mga nilalaman nito sa kumukulong palayok. Mas magiging maayos siya kung ipinanganak na ang nilalang, naniniwala si Hansen. Kung kaya niyang patayin ito para sa isang life Geno Essence, makakakuha siya ng ilang karagdagang super Geno Points. Kaya, gusto ni Hansen na makita kung ano ang nasa loob nito. Tinawag ni Hansen sina Disloyal Knight at Little Angel, at pagkatapos ay sabay-sabay na tinitigan ng tatlo ang itlog. May isang kakaibang nangyayari, tiyak na iyon. Ngunit bigla, nawala ang pulang kulay ng itlog, at ang dalisay, malinis na kulay puti lang ang natira. Kakaiba, gayunpaman, halos parang nagdurugo ito. Ang pulang kulay ay dahan-daang bumabalik. Ang puting itlog ay nagsimulang mamula, ngunit ang pula ay lumitaw lamang sa paligid ng mga kakaibang simbolo. Laban sa simpleng puti, ang pulang kulay ay talagang namumukod tangi ngayon. Lumuhad si Hansen ng mas malapit, nais niyang makita ng mas malinaw ang itlog sa tubig. Ano man ang nasa loob, determinado si Hansen na patayin at kainin ang nilalang. Katsa! Maraming maliliit na bitik ang nagsimulang mabuo sa buong puti ng itlog at mabilis itong kumakalat. Hindi magtatagal at ang buong ibabaw nito ay magiging parang sapot. Ngunit kakaiba, ang lugar ng simbolo na may mga alon ay walang mga bitik na ito. Hinugot ni Hansen sina Taya at Phoenix Sword. Pagkatapos, tinawag niya ang Ancient Devil Soldier Beast Soul, na nagbigay sa kanya ng kanyang mga sungay at pakpak ng demonyo. Niyakap ni Little Angel ang kanyang Angel Sword, habang nagniningning si Disloyal Knight ng isang asol na liwanag na nag-iilaw sa buong kuweba. Sabay-sabay nilang tinitigan ang itlog, handa na itong patayin sa sandaling ipanganak ang naninirahan dito. Ang halo ng alak at tubig ay patuloy na kumukulo, at naisip ni Hansen na kung lumabas ang isang manok, masarap itong tikman. Katsa! Mas lalong nag-crack ang itlog ngayon, at ang ibabaw nito ay wala ng iba kundi isang sapot ng mga bitek. Kahit na ang pulang bahagi ng itlog ay nag-crack na ngayon. Ang mga pulang lugar ay nagsimulang magbalat at mahulog sa palayok na parang manipis na mga hiwa ng strawberry. Ang pulang bahagi ay sumasakop lamang sa 30% ng itlog, kaya nahihirapan pa rin si Hansen na matukoy kung ano ang nasa loob. Sinubukan niyang i-scan muli ang itlog, at kakaiba, hindi pa rin niya matukoy kung ano ang nilalang o kung ano ang magiging ito. Katsa! Nabasag ang natitirang bahagi ng itlog. Ang buong itlog ay nagsimulang maghiwalay at gumuho na parang jigsaw puzzle, at nag-iwan ng isang bagay. Nakita ito ni Hansen, at ang tanging naitanong niya sa kanyang sarili ay, bakit sa mga santuwaryo ay may ganitong bagay sa loob ng isang itlog? Nakakita na si Hansen ng maraming kakaibang bagay sa kanyang pananatili sa mga santuwaryo, ngunit ito ay tiyak na nanalo ng parangal para sa pinakakakaibang bagay na lumabas mula sa isang itlog. Kabanata 1254. Sa loob ng palayok, sa gitna ng mga basag na balat, ay isang tansong kopa, isang Jew. Ang ibabaw ng Jew ay pinalamutian ng isang hanay ng magagandang ukit at mga simbolo. Ito ay puno hanggang sa labi ng isang alak na mukhang mainit, pulang alak. Ang Jew ay nalubog sa tubig ng palayok, ngunit ang tubig ay hindi nahalo sa pulang timpla sa loob ng Jew. Nanatili itong hiwalay. Noong una ay gusto ni Hansen na kainin ang itlog, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang lalabas mula rito. Ang Jew ay walang life force, at mas katulad ito ng isang pisikal na bagay kaysa sa isang nilalang. Tinitigan ito ni Hansen. Ang alam lang niya ay isang kopa o sisidlan para sa pagbuhos ng alak, at sinabi ng ilang tao na maaari itong gamitin para sa mga ritual. Bukod doon, hindi masyadong alam ni Hansen kung ano talaga ito. Mukhang isang sinaunang Jew mula pa noong unang panahon dahil nakapatong ito sa isang maliit na tatluhang paa. Hindi makapaniwala si Hansen na ang itlog ay naglalaman ng isang Jew. Hindi ito gumalaw habang nasa palayok. Nanatili ito kung nasaan ito na parang isang walang buhay na bagay, habang ang tubig sa paligid nito ay patuloy na kumukulo at sumisingaw. Hindi nagtagal, ang huling tubig ay kumulo. Ang pulang likido ay nanatili kung nasaan ito sa Jew, hindi nagalaw ng tubig kahit kaunti. Kahit gaano kainit ang naging temperatura, o gaano kaahas ang pagkulo ng tubig sa palayok, ang sangkap sa loob ay maayos. Ang palayok ay tuyo na ngayon, at ang Jew ay nanatiling eksaktong kapareho ng dati.
Inalok ni Hansen ng isang mabuting amoy ang alak sa loob ng juke, at nagulat siya sa sobrang kaaya-aya ng pabango nito. Hindi siya masyadong umiinom, ngunit tiyak na gusto niyang tikman ang inumin na iyon. Gayunpaman, kinilabutan siya sa juke. At hindi siya ganoon kahanggal para magsimulang uminom ng hindi alam ang mas mahusay. Ngunit iba si Bauer. Sa wakas ay nagpakita siya ng interes sa mga nilalaman ng itlog, at pagkatapos na gumapang patungo sa juke, inabot niya ito at hinawakan. Mag-ingat ka, hindi pa rin alam ni Hansen kung ano ang nasa loob ng juke, at kung ang inumin sa loob ay lason, magiging isang masamang desisyon ang pag-inom nito. Gusto ni Hansen na kunin ang juke mula kay Bauer, para lang sigurado, ngunit bago pa niya maabot ito, ininom na niya ito ng lahat. Bauer, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Hansen, sa wakas ay hinugot ang juke mula sa kanya. Ang mukha ni Bauer ay mukhang pula at namumula, na parang lasing siya. Sinuri siya ni Hansen ng mas malapit. Lasing nga siya, ngunit bukod doon, hindi siya mukhang nasaktan. Ang mga nilalaman ng Joe ay tila walang ginawa. Hawak ni Hansen ang Joe sa harap niya, naghihintay na gumalaw ito o kahit na gumawa ng isang bagay. Sa kasamaang palad, walang nangyari. Ang palayok ay sobrang init dahil matagal nang nakapatong sa apoy, ngunit ang Joe ay nakakagulat na malamig sa paghawak. Wala itong life force, at hindi ito agresibo. Wala itong ginagawa. Talaga bang lumabas ang bagay na ito mula sa itlog na iyon? Hindi maiisip ni Hansen na ang isang mama o papa Joe ay magbubunga ng mga itlog ng baby Joe. Ngunit gayunpaman, mayroong isang laganap na kawalan ng panganib. Patuloy na mukhang hindi naapektuhan si Bauer at natulog lang, lasing. Hindi siya nagising hanggang sa kalahating araw pagkatapos. Ayos ka lang ba? Tanong ni Hansen. Ayos lang ako. Tumingin si Bauer sa Joe na nasa kamay pa rin ni Hansen at sinabi, gusto ko pa ng inumin na iyon. Ang ganitong uri ng inumin ay para lamang sa mga matatanda. Hindi maaaring uminom ng alak ang mga bata, paliwanag ni Hansen. Tila ang alak ay may mga espesyal na katangian na gustong tuklasin ni Hansen mismo. Talagang mausisa siya tungkol sa pinagmulan nito. Nanatili si Hansen doon ng maraming araw, maingat na pinagmamasdan ang Joe. Wala siyang napalampas, dahil paulit-ulit niyang sinuri ang kinaroroonan ni Yaksha at Blood River King. Nasa loob pa rin sila ng Blood River Shelter. 3 araw pagkatapos, napagtagumpayan ang kanyang pagkamausisa si Hansen. Kumuha siya ng isang bote ng alak at ibinaon ito sa Joe. Ang alak ay mukhang puti noong una, ngunit naging masama ang kulay ng dugo nang makapasok ito. Ang Joe ay sobrang bango, at ang amoy ay mas mabigat kaysa sa anumang puting alak na kanyang nakilala. Nainggit ang laway ni Hansen. Sinubukan ni Bauer na kunin ang Joe na nasa labas ng kanyang mga bisig, kaya hinayla siya ni Hansen sa damit at itinaas. Habang nasa ere si Bauer, nag-aalburuto ang kanyang mga braso patungo sa Joe. Nais niyang magkaroon pa. Bata ka pa lang. Hayaan mo muna akong uminom. Kinuha ni Hansen ang Joe. Nag-enjoy si Hansen sa isa pang masaganang amoy nito, gusto niya ito. Alam na ngayon ni Hansen na ang pulang alak ay hindi nakakapinsala, kaya wala siyang pag-aalinlangan sa pag-inom nito. Naramdaman ni Hansen ang isang nakakagulat na init na bumaba sa kanyang lalamunan. Ang mga pores sa kanyang balat ay parang nagre-rejuvenate, na parang kakalabas lang niya mula sa isang mainit na bukal. Magandang inumin iyon. Hindi masyadong alam ni Hansen ang tungkol sa alak, ngunit alam niyang ito ay isang magandang alak. Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi dahil nasiyahan siya sa bawat patak. Habang iniisip ni Hansen ang nakakapang-akit na lasa na kanyang naranasan, biglang nag-play ang isang anunsyo. Ang alak na pang-aalay ay naubos na. Ang ritual ng pag-aalay ay magsisimula na ngayon. Ano? Napansin ni Hansen na ang kanyang katawan ay nagsimulang magningning ng pulang kulay. Nakita niya ang isang hanay ng mga simbolo na nakaukit sa kanyang katawan, hindi masyadong kaiba sa Joe. Pagkatapos, ang buong kuweba ay naging pula. Hindi alam ni Hansen kung bakit walang nangyari nang inumin ito ni Bauer, ngunit parang may masamang nangyayari sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, tiningnan niya si Bauer na nasa kanyang mga bisig pa rin at napansin kung gaano siya kaayos. Boom! Karamihan sa katawan ni Hansen ay nasusunog habang ang mga pulang simbolo ay nagbrand sa kanyang balat. Kabanata 1255. Nakatayo si Blood River King sa pinakamataas na pader ng kastilyo, nakatanaw sa ilog. Mabilis na dumadaloy ang Blood River, at paminsan-minsan ay pumuputok ang mga pampang, ngunit hindi pa kailanman naging ganito kasama ang pagbaha. Karamihan sa shelter ay nalubog na. Aking hari, palaging ba ganito ang pag-uugali ng ilog? Tanong ni Yaksha, habang papalapit siya at tumingin din sa ilog.
Wala namang ulan, kaya isang kakaibang pangyayari ang pagmamasid sa ilog na dumadaloy sa isang mas mataas na bilis at dami sa ganoong antas. Umiling si Blood River King at kumpirmado, narito ako sa loob ng 50,000 taon. Hindi ko pa kailanman nakitang kumilos ang ilog sa ganitong paraan. Ngunit ano? Tanong ni Yaksha. Ipinaliwanag ni Blood River King, bago ako unang dumating dito, isang berserk na super nilalang ang naglalakad sa ilalim ng tubig ng Blood River. Siya ang pinuno ng lugar na ito, at sinasabing tuwing nagnanais siyang kumain, ang ilog ay bababa at hahayaan siyang lumangoy sa itaas ng lupa upang makakain ng kanyang kasasayan. Kapag nabusog na ang kanyang gutom, ang tubig ng ilog ay tatahimak. At nasaan na ngayon ang hayop na ito? Tanong ni Yaksha. Pumunta ito sa Fourth God Sanctuary. Iyon, ay matagal na ang nakalipas. Totoo, hindi sana ako narito kung hindi dahil sa pag-akyat nito. Nagkaroon ako ng swerte na makapasok sa mga lupain na ito pagkatapos itong umalis, pag-amin ni Blood River King. Kakaiba, kung ito ay tumataas ng random na tulad nito, may isang masamang bagay na nangyayari. Alam mo ba kung mayroon bang mga anak ang nilalang? Nagtataka si Yaksha. Hindi sa aking kaalaman, ngunit hindi rin ito imposible. Marahil ay maaari nating hanapin ito, tinawag ni Blood River King ang tentacle monster, iniutos na lumabas at maghanap ng isa pang posibleng nilalang sa tubig. Matapos ang ilang sandali, walang ulat na mayroon ng ganitong nilalang. Wala silang nakita, at ang misteryo ng pagtaas ng ilog ay hindi pa rin nalilinaw. Ang ilog ay ganap ng nalubog ang kuweba ni Hansen ngayon, ngunit kakaiba, walang tubig na pumasok sa bulsa ng bato. Tumingin si Hansen sa paligid niya bago itinoon ang kanyang paningin sa Jew. Matapos uminom ng alak, ang katawan ni Hansen ay may mga kakaibang simbolo na nasusunog. Sa wakas ay umalis ang mga apoy sa kanyang katawan, lumulutang sa hangin patungo sa Jew. Pagkatapos, bumalik sa normal ang katawan ni Hansen. Ang Jew para sa alak ay parang isang sinindihang lampara ng langis ngayon. Ngunit ang mga apoy sa loob ay hindi nag-iilaw sa yungib at isang mas malaking kadiliman ang sumalakay. Sa labas ng 3 talampakan sa harap niya, wala siyang makita. Hawak ni Hansen si Bauer at sinuri ang kanyang sarili para sa anumang karagdagang pagbabago. Bukod sa kanyang sariling life force na mukhang medyo mahina, tila walang nakakatakot na pagbabago. Biglang gumalaw ang Jew sa ibang direksyon. Mabilis na sinundan ito ni Hansen. Palayo sa Jew, kadiliman lang ang naroon, kaya malapit siyang nanatili dito. At sa kadiliman, hindi makatakas si Hansen sa nakakainis na pakiramdam na may isang taong nanunood sa kanya. Hindi gusto ni Hansen na manatili sa kadiliman na iyon, kaya sinigurado niyang malapit siya at sinundan ang lumulutang na Jew. Mahigpit na nakahawak ang mga kamay ni Bauer sa leeg ni Hansen dahil takot na takot siya sa dilim. Patuloy ang paglipad ng Jew sa hangin, at kahit na naramdaman niyang napipilitin siyang sumunod, nakita ni Hansen na medyo kaina-hinala ito. Nanatili siyang alerto at handa para sa anumang masama na darating sa kanya. Naalala ni Hansen ang mga direksyon na dapat sana ay dinala siya sa isang dead end sa ngayon dahil walang espesyal sa yungib na iyon. Ngunit kakaiba, nagawa nilang magpatuloy sa paglalakad. At pagkatapos ng milya-milya ng paglalakad, nagpatuloy sila ng nagpatuloy. Walang mga dingding sa paligid nila, o kaya ay nararamdaman. Ang pakiramdam na may isang taong nanunood sa kanya ay lumala, ngunit masasabi pa rin niya na paranoia lang iyon. Wala talagang naroon. Sa wakas, pagkatapos ng maraming paglalakad, nakita ang isang labasan sa malayo sa madilim na distansya. Parang isang nag-iisang parola, isang nag-iisang butas ng liwanag. Habang papalapit si Hansen, nakumpirma nga niya na ito ay isang labasan. Ang labasan ay nasa harap niya, ngunit hindi makita ni Hansen kung ano ang nasa likod ng nakasisilaw na liwanag. Ngunit nang lumabas siya, lahat ay naging malinaw. Tumingin si Bauer sa paligid ng may pagkamangha. Nasa ilalim ng tubig sila, at nang iunat ni Hansen ang kanyang mga braso upang hawakan ang tubig, ang kanyang mga kamay ay nakaramdam ng nakakapreskong lamig. Ang tubig ay bumuo ng isang simboryo na nag-iiwan ng lugar sa loob na ganap na tuyo. Parang isang hindi nakikitang pader ang naghihiwalay sa kanila sa tubig. Sa lugar na iyon, mayroong isang pabilog na altar na gawa sa bato. Mayroon ding 3 magkakaibang estatwa sa altar. Kinakatawan nila ang parehong bagay, ngunit lahat ay may mga pagkakaiba upang makilala ang mga ito sa isa't isa. Ang estatwa sa kaliwa ay parang isang sirena. Ang estatwa sa kanan ay isang reverse mermaid. Ang estatwa sa gitna ay ang pinakakakatakot na naglalarawan ng isang tao na natatakpan ng mga kaliskis. Pumunta ang Jew sa estatwa sa kaliwa at sinindihan ito. Sa loob ng apoy na iyon, binuksan ng estatwa ang mga mata nito na may nakakatakot na makapangyarihang aura.
Kumunat ang noo ni Hansen. Ang estatwa ng sirena ay buhay. Dulas ito pababa sa altar gamit ang kanyang nakabaligtad na katawan. Binuo ng pulang buhok na sirena ang kanyang mga labi sa isang O na bumubuo ng ilang mga bulan na lumulutang patungo kay Hansen. Tinawag ni Hansen sina Disloyal Knight at Little Angel at pagkatapos, tinakpan ni Disloyal Knight ang lahat sa paligid ng asul na kidlat. Boom! Tumalon si Disloyal Knight pasulong at sinuntok ang pulang bula na pinakamalapit kay Hansen. Kabanata 1256, Samayra ang bula at binuhusan si Disloyal Knight ng dugo kulay na tubig. Ang kanyang asul na baluti ay nabahira ng pula, at gaano man niya gustong patuloy na sirain ang natitirang mga bula na papalapit kay Hansen, hindi na siya makagalaw. Nadikit siya sa lupa, at ang dugo-tubig na iyon ay parang isang uri ng super pandikit na gel. Ang mga paa ni Disloyal Knight ay nakakandado sa lugar. Nagpumiglas siyang gumalaw, ngunit parang ipinako na siya. Tuluyan siyang naipit sa lugar. Sinubukan ni Disloyal Knight na tumalon, at parang nakalaya siya sandali, ngunit ang sangkap ay parang sobrang nababanat na goma. Matapos umakyat sa taas na ilang metro, hinayla siya pabalik ng gel. Pang! Tumama si Disloyal Knight sa lupa ng may pagsnap dahil sa goma na naka-overpower sa kanya. Ang pandikit ay nasa buong katawan niya na ngayon, at nakahiga siya sa lupa na parang isang nagkukubli na gecko. Patuloy na nagpumiglas si Disloyal Knight, ngunit walang saysay. Nakita ang mga bula, at kung ano ang kaya nilang gawin, iniutos ni Hansen kay Little Angel na umatras. Ngunit marami sila, at mabilis nilang pinupuno ang kanilang stadium ng labanan. Ibinaba ni Hansen ang kanyang Phoenix Sword at taya. Sinuntok niya ang isang bula na nagpakawala ng daloy ng pulang tubig. Siyempre, alam na niya kung ano ang aasahan. Kaya, kaagad pagkatapos sumabog, umiwas siya sa malagkit na pagtulo. Sa kasamaang palad, ang kanyang Phoenix Sword ay may nakakapit dito. Kumuha si Hansen ng isang tela at sinubukang panasan ito, ngunit hindi tumulong. Sa sandaling inilapat niya ang tela ay nadikit at hindi na matanggal. Kung ipakilala ko ang bagay na ito sa Alliance, mawawala ng trabaho ang lahat ng panday. Sino ang nangangailangan ng panghinang kapag maaari mo lang gamitin ito bilang isang sawsawan? Naisip ni Hansen. Ngunit hindi siya nag-aalala. Nag-shapeshift siya sa isang gintong uwak. Binuksan ni Hansen ang kanyang bibig at gumanti ng kanyang sariling pag-atake. Naglaway siya ng apoy sa buong arena upang kontrahin ang mga bula at pasabugin ang mga ito mula sa malayo. Alam ni Hansen na mahina ang tubig sa apoy, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ang galaw na ito. Huminga si Hansen ng apoy sa buong Disloyal Knight at ang kanyang Phoenix Sword, at bigla, pareho silang naging malaya, matalas, at handa na muling makipaglaban. Patuloy na nagpapaputok ng mga bula ang sirena patungo kay Hansen. Para mapatigil siya, lumipad siya ng diretso patungo sa kanya. Ang mga bula ay walang banta kay Hansen at sa kanyang Blood Pulse Sutra na nagbukas ng siyam na gene lock. Nang makipag-ugnayan ang mga ito sa nagngangalit na apoy na nagbalot sa nagninangas na pag-atake ni Hansen, ang mga bula ay naglaho at naging singaw lamang. Katsa! Tumama ang gintong uwak sa ulo ng sirena, na nagdulot ng pagkabasag ng buong estatwa. Gayunpaman, hindi ito isang super nilalang tulad ng inaasahan ni Hansen dahil wala siyang natanggap na anunsyo tungkol sa pagbagsak nito. Ngunit sa estatwa, mayroong isang pulang hiyas na parang Life Geno Essence. Kinuha ito ni Hansen at napansin ang pagkakaroon ng isang sirena na umiikot sa loob nito. Nakuha ang Battle Geno Essence ni Blood River King. Ngayon narinig ni Hansen ang isang anunsyo na nagpe-play. Gaano man niya gustong siyasatin ang bagay na iyon, wala siyang oras para gawin iyon. Lumipad ang Ju patungo sa estatwa sa kanan, na nag-udyok sa reverse maid na mabuhay. Ang mas maraming aksyon ay tiyak na magaganap. Ang mga binti ng nilalang na ito ay napapalibutan ng ligaw na alon ng dugo-tubig, at sinipan nito si Hansen. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at lumipad pasulong upang salubungin ang papalapit na alon ng harapan. Nang mahawakan ng mga alon ng impyerno na apoy ni Hansen, ang sangkap ay naging singaw. Katsa! Lumipad si Little Angel sa tabi ng halimaw at pinutol ang ulo nito. Ang halimaw na isda ay nabasag na parang sirena, at mayroon din itong hiyas na maaaring kunin. Kinuha ito ni Hansen at nakita ang larawan ng parehong halimaw sa loob nito. Nakuha ang Battle Geno Essence ni Blood River King. Bakit pareho silang narito? Bakit pareho silang nakakamit sa parehong paraan? Sila ba ay Blood River Kings? Nagulat si Hansen sa implikasyon. Pagkatapos ay lumipad ang Ju patungo sa estatwa sa gitna, na nag-udyok sa isdang tao na mabuhay tulad ng dalawa pa. Kakaiba, hindi ito tumalon sa labanan. Tumayo ito kung nasaan ito, nakatitig kay Hansen.
Naisip ni Hansen na magsasalita ito, ngunit sa huli ay itinaas nito ang mga braso nito at bumuo ng isang globo ng tubig sa pagitan ng mga kamay nito. Patuloy na nagtipon at lumaki ang tubig, ngunit mabilis na naabot ang pinakamalaking sukat nito. Gayunpaman, nanatiling nakataas ang mga braso, habang ang isa pang aspeto nito ay nagsimulang lumaki. Ang kapangyarihan at life force ng tubig ay patuloy na lumalaki. Patayin siya. Ano man ang ginagawa ng isdang tao, katulad ito ng saving money. Kaya, mabilis na napagtanto ni Hansen kung ano ang nangyayari. Kung ma-maximize ng isdang halimaw ang output ng kapangyarihan nito, hindi naisip ni Hansen na magkakaroon siya ng kakayahan upang harangan ang pag-atake. Sabay-sabay silang tatlo na naglunsad ng kanilang sarili pasulong, sinusubukang maabot ang altar upang mapatay ang kaaway. Ngunit nang maabot nila ang kanilang kaaway, biglang lumitaw ang isang pulang kalasag upang harangan ang kanilang daan. Ginagawang mabuti ang kanilang makakaya ng tatlo upang sirain ang kalasag, ngunit hindi nila ito magawa. Ang isdang tao ay malaya na magtayo ng kapangyarihan ng walang anumang pagkagambala. Kabanata 1257. Nakita ni Hansen ang mahinang balangkas ng isang isda na nakaukit sa pulang kalasag. Parang painting, ngunit mas nakakatakot ang itsura kaysa doon. Sa likod ng ulo ng imaheng ito, mayroong isang parang tentaklo na paa na umabot sa itaas. Mula sa tentacle na ito, may nakasabit. Naisip ni Hansen na isang tao ang nakasabit sa tentacle. Isang nakakatakot na larawan. Malaki ang balangkas ng aquatic monster, at nakapalibot ito sa buong altar na nasa likod nito, parang isang masamang bantay. Imahe ba ito ng hari ng Blood River? Nagtataka si Hansen, habang ang tatlo ay nagtatagalaban sa hadlang na tumatanggi sa kanilang mga pagtatangka na salakayin ang ikatlong estatwa. Ngayon, kinikilala na nila na hindi sapat ang kanilang kapangyarihan. Ang kalasag ay may 10 genlock na nagpapalakas dito, tiyak na iyon. Ang mga ordinaryong kapangyarihan ay hindi makakamot dito, at lalong hindi makakapasok dito. Tingnan natin kung sino ang mas malakas na makakitama, kung gayon. Iniutos ni Hansen sa kanyang mga tagasunod na tumigil sa pag-atake, pagkatapos ay inisaaktibo niya ang kanyang Super King Spirit Mode. Ang banal, puting liwanag ay nagsimulang kumislap. Ang katawan ni Hansen ay nagningning na parang isang Diyos ng liwanag, isa na may barya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang numero sa barya ay nagsimulang umakyat, isa-isa, isang senyales ng pagtaas ng kapangyarihan nito. Patuloy ding nagtitipon ng kapangyarihan ng isdang tao, tulad ng ginawa ni Hansen sa kabilang panig ng hadlang. Ang kanilang mga kapangyarihan ay parang kulog at kidlat mula sa dalawang bulkan na naghahanda ng sumabog. Ang dami ng enerhiya na umiikot sa buong silid na iyon ay nakakatakot. Nagsimulang manginig ang isdang tao. Ang kapangyarihang nakakulong sa bola ng tubig na kasing laki ng basketball ay katumbas ng halagang kailangan upang putulin ang buong bundok. Boom! Ibinato ng isdang tao ang bola ng tubig na parang bomba ng hydrogen na nag-iwan ng mga binti nitong nanginginig sa pagod. Nanginginig din ang katawan ni Hansen dahil sa kapangyarihan na kanyang pinatawag sa barya. Ang numero nito ay umabot na ngayon sa pinakamataas na antas, na abot ang 21. Nang umalis ang bola sa mga kamay ng nagdadala nito, pinakawalan ni Hansen ang barya. Sa loob ng pinakamaliit na bahagi ng isang segundo, nagbanggaan ang bola at barya sa kalagitnaan ng hangin. Ang kapangyarihan na pinakawalan ay baliw, at ang shockwave na dulot ng epekto ay sapat na upang ipadala ang Little Angel at Disloyal Knight na lumilipad palayo. Sa gitna ng karumaldumal na ito, nakita ni Hansen ang barya na tumusok sa bola ng tubig at nagdulot ng isang napakalaking shockwave. Gayunpaman, hindi tumigil ang barya doon. Nagpatuloy ito patungo sa ulo ng isdang tao, at winasak ito. At kaagad pagkatapos noon, ang pagsipsip ng barya ay nagsimulang hilahin ang lahat patungo dito na parang isang magnet. Nasira ang altar, at ang mga labi nito ay lumipad lahat patungo sa barya na parang isang black hole. Nasira ang pulang kalasag, at hindi na nakikita ang isdang tao. Boom! Tulad ng parang tapos na ang lahat ay itinapon sa isang huling pagsabog ng kaguluhan. Pagkatapos, upang samahan ang pagkawasak, ang tubig na dating nakakulong ay nagsimulang umagos papasok. Mabilis na kinuha ni Hansen ang huling pulang hiyas bago tuluyang bawain ang buong lugar. Nakuha ang Battle Geno Essence ni Blood River King. Narinig ni Hansen ang parehong anunsyo na nagpe-play. Pagkatapos, hinuli niya si Bauer at nagsimulang tumakas ng mapanganib. Ang unang bagay na nakita ng kanyang mga mata, kasunod ng pagtakbo mula sa duguan na arena na iyon, ay ang kaluwalhatian ng liwanag ng buwan. Ito ay naging isang kaaya-ayang pagbabalik sa ibabaw. Nakita ni Hansen ang isang napakamalinaw na lawa sa harap kung saan siya nakatayo ngayon, at hindi ito tila nauugnay sa Blood River.
Lumipad si Hansen sa paligid kasama si Bauer, ngunit mga bundok lang ang nakapalibot sa lawa. Walang bakas ng malaking ilog na iyon. Lumabas si Little Angel at Disloyal Knight mula sa lawa, at nang makumpirma niyang walang agarang panganib, ibinalik niya sila pansamantala. Lumapit si Hansen sa malambot na lupa malapit sa lawa at napansin na sinusundan siya ng Jew. Malapit na ito sa kanyang mga paa. Ang apoy sa loob nito ay naubos, at bumalik ito sa pagiging ordinaryo. Ngayon, mukhang isang antik lang ito. Nang kunin ito ni Hansen, wala nang nakaka-curious dito. Mukhang ito na nga. Nagpasya si Hansen na ibuhos muli ang isang inumin sa Jew. Pagkatapos ay sumimsem siya. Pareho pa rin ang sarap, ngunit walang ligaw o kakaiba ang nangyari tulad ng huling pagkakataon. Walang nakakatakot na mga simbolo na nag-apoy sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi naisip ni Hansen na masama ang pumatay ng ilang estatwa upang makakuha ng Battle Geno Essences. Habang ang Jew ay kaya pa rin gumawa ng masarap na alak na pang-aalay, hindi na nito magawa na simulan ang ritual ng pag-aalay. Tinawag ni Hansen si Dragon King. Napakatalino siya pagdating sa mga kakaiba ng Third God Sanctuary, at madalas siyang ginagamit ni Hansen bilang isang ensiklopedya. Marahil may pagkakataon na alam niya kung ano ang Jew. Ano ang gusto mo sa akin? Wala pa ring katawan si Dragon King, at tuwing siya ay tatawagin, mas marami siyang nawawala sa kanyang tunay na sarili. Hindi na kailangang sabihin, nagagalit ito. Alam mo ba kung ano ito? Alam ni Hansen na nagagalit ito, kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy at tinanong ito ng direkta. Tumingin si Dragon King dito, at agad na nagningning ang kanyang kalooban. Sumigaw siya, "Putya, saan mo nakuha ito? Magandang sorpresa ba ito o masamang sorpresa?" Hindi sigurado si Hansen kung mabuti ba ang bagay na iyon o hindi. Kabanata 1258. Tumingin si Dragon King sa Jew at sinabi, "Talagang nakasalalay iyon." Patuloy sa tema ng duality, ang bagay na ito ay maaaring maging mabuti at masama. Kung ikaw ay isang demi-Diyos, ito ay mabuti. Kung hindi ka, maaari ka nitong patayin. Kaya, ano ang ibig sabihin noon? Para saan ba ito? Hindi na-offend si Hansen sa mga salitang narinig niya lang. Nagsimulang maglakad si Dragon King at magsalita ng misteryoso, na nagsasabi, "Natatakot ako na hindi marami sa Third God Sanctuary ang nakakaalam kung ano ito. Sa kabutihang palad para sa iyo, isa ako sa iilan na nakakaalam. Ako at si Azure." Biglang tumahimik si Dragon King. May kinalaman ba ito sa pagtataksil ng Ancient Devil Emperor? Tanong ni Hansen. Hindi ganoon. Nagpos sandali si Dragon King, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi, "Walang kinalaman ang bagay na ito sa atin, ngunit alam ko ang isang artifact na medyo katulad." Ano kaya iyon? Masakit para kay Hansen na maging matyaga sa mabagal na pagkukwento ni Dragon King. Lihim iyon. Maraming lihim ang sinabi ko sa iyo sa nakaraan, ngunit hindi ako nakatanggap ng kahit isang piraso na maaaring makinabang sa akin bilang gantimpala. Wala na akong pasensya. Bakit ko dapat patuloy na tulungan ka at hindi asahan ang anumang kapalit? Sabi ni Dragon King. Tinignan ni Hansen si Dragon King ng isang nakamamatay na tingin at nagtanong, "Kaya hindi ka na natatakot mamatay? Iyon ba ang sinasabi mo sa akin? Sa ganoong kaso, marahil may pabor na magagawa ko para sa iyo." Sumagot si Dragon King, "Hindi mo kailanman pinlano na ayusin ang aking katawan, kaya ang kamatayan ay darating sa akin, sa isang paraan o sa iba pa." Nang tumingin si Hansen sa kanya at malinaw na nakita ang pangunahing problema nito, pumayag siyang sabihin, "Sa totoo lang, naghahanap ako ng isa para sa iyo. Huwag mo akong lokohin. Alam kong nakahanap ka na ng itlog sa bundok na iyon. Akala mo ba tanga ako?" Sabi ni Dragon King. Ngumiti si Hansen at sinabi, "Nakahanap nga ako, oo. Pero halos patayin mo ako sa Skytree. Kung magpapalit tayo ng papel, bibigyan mo pa rin ba ako ng itlog?" Isang nakakahiya na tingin ang nag-aakyat kay Dragon King, at nagmakaawa siyang muli, isang pagkakamali iyon. Isang tunay na pagkakamali. Tuwing may itinatanong ka sa akin, binibigyan kita ng mga sagot sa abot ng aking kaalaman. Hindi ko kailanman sinubukang lokohin at linlangan ka. Sabi ni Hansen, "Well, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Hindi ito sapat para makatanggap ka ng itlog ng isang super nilalang mula sa akin." Tinuro ni Dragon King ang Jew at sinabi, "Sasabihin ko sa iyo kung ano ito kung bibigyan mo ako ng itlog. Iisipin ko ang panukala, ngunit kung nag-uusap tayo ng kalakalan, kailangang suriin ang pakikipag-usap. Depende lahat kung ang lihim ng Jew na ito ay disente. Kung ito ay isang mamahaling tagasalin ng alak, kalimutan mo na." Sabi ni Hansen. Seryoso ako nang sinabi kong ang bagay na ito ay kilala lamang ng iilan.
Alam ko kung ano ito, at kung hindi ko ipapasa ang kaalamang ito sa iyo, masasaktan mo lang ang iyong sarili, sabi ni Dragon King, na may nakakagulat na nababahalang tono. Sige, sabihin mo muna ang lihim. Kung itinuturing kong karapat-dapat ang kaalaman para sa kalakalan, ibibigay ko sa iyo ang itlog. Deal. Nag-alok si Hansen. Hindi. Ganyan ka lagi magsalita, sinumpaang. Kailangan mong pangako sa akin sa pagkakataong ito. Pinky promise. Nagsalita si Dragon King nang may pagkabalisa. Sabi ni Hansen, oh, sige na. Parang ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng bagay na ito. Binibigyan kita ng pagkakataon dito. Iminumungkahi mo bang alam mo kung ano ang ginagawa nito? Kung gayon, bakit hindi mo sabihin sa akin? Sabi ni Dragon King. Sabi ni Hansen, ito ay isang bagay mula sa Fourth God Sanctuary. Tumingin si Dragon King na parang nagulat, ngunit tumanggi siya, matalino ka. Ngunit kung iyon ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa bagay na ito, sayang ang oras na sabihin mo sa akin. Ang pag-alam noon ay nangangahulugang walang alam. Kailangan mong malaman kung para saan talaga ang bagay na ito. At ako, alam ko. Para ito sa isang ritual ng pag-aalay, sabi ni Hansen. Si Dragon King, na may tingin na natatakpan ng matinding paghamak, ay nagsabi, iyon ay hindi rin mo tatawagan na isang lihim. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung para saan ito. Sabi ni Hansen, na may mataas na boses. Ibigay mo sa akin ang itlog at sasabihin ko sa iyo, giit ni Dragon King. Tumingin si Hansen sa Joe at muli ay walang nakitang espesyal tungkol dito. Kung ito ay isang bagay mula sa Fourth God Sanctuary, talagang hindi ito isang bagay na gusto niyang itapon. Ngunit kung ang pagdadala nito sa paligid ay magdudulot ng pinsala, hindi rin niya gusto iyon. Gusto ni Hansen na malaman kung ano ito bago niya simulan ang pagdadala nito sa paligid. Ngunit hindi niya ito mapagmamasdan 24/7. Maaari kong pangako sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang itlog. Ngunit kung ang impormasyon ay sulit lamang, mas gugustuhin kong sirain ang itlog kaysa ibigay ito sa iyo, kung hindi ka magbibigay ng isang bagay na may halaga, tandaan mo iyon. Nagbanta si Hansen. Hindi mo pagsisisihan ito, at talagang kailangan ko na ng katawan ngayon. Noong nakaraan, kahit na nag-alok ka sa akin ng 10 itlog, wala akong pakialam. Parang kumpiyansa si Dragon King. Ngunit ang itlog ay wala sa akin ngayon, tandaan mo lang iyon. Kapag bumalik ako, maaari mo itong makuha. Kaya, sabihin mo sa akin, sabi ni Hansen. Sabi ni Dragon King, mula ito sa Fourth God Sanctuary, oo. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga demi-Diyos na genes? Ang Jew ba ay isang demi-Diyos na gene? Tanong ni Hansen, habang pinagmamasdan ang Jew. Ang mga demi-Diyos na genes ay parang mga super genes, ngunit ang tamang pangalan nito ay demigod genocore. Ang mga ito ay mga genes na maaari lamang makuha ng mga demi-Diyos. Iba ang mga ito kaysa sa iba pang uri, tulad ng mutant o sacred blood genes. Kung ang isang super gene ay isang computational command, kung gayon ang isang demigod genocore ay isang hub na maaaring magpatupad ng maraming iba't ibang mga command. Ang pag-unlad ng isang genocore ay nakakaapekto sa mismong mga kapangyarihan ng isang demi-Diyos. Hindi gaanong alam ni Hansen tungkol dito, dahil ang demigod genocores ay isang lihim lamang sa mga demi-Diyos. Narinig lamang ni Hansen ang mga piraso ng impormasyon tungkol dito mula sa pamilya G. Oo, ito ay isang genocore na nilikha ng isang nilalang na demi-Diyos. Nakita ko lang ang ganitong bagay minsan, saan mo nahanap ang bagay na ito? Tanong ni Dragon King. Kabanata 1259. Ipinaliwanag ni Hansen kung paano niya nakuha ang Jew at kung ano ang kanyang naranasan sa altar. Nagbago ang ekspresyon ni Dragon King, at sinabi niya, kung tama ako, ang Jew na ito ay hindi isang demigod genocore. Gayunpaman, ito ay isang bagay pa rin mula sa Fourth God Sanctuary. Bakit hindi ito isang demigod genocore mula kay Blood River King? Tanong ni Hansen. Binuksan ng Jew na ito ang isang daanan patungo sa isang altar. Lahat ito ay nasa parehong isla ng Blood River Shelter, kaya nakita ni Hansen na kakaiba, nang marinig niyang hindi talaga ito pag-aari ni Blood River King. Sabi ni Dragon King, gusto ni Blood River King ng demigod genocores, tiyak. Ngunit maaari lamang niyang makuha ang mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng dapat nating gawin lahat, pag-akyat sa the 10 steps of the Holy Door. Ang tanging paraan na maaaring nilikha niya ang demigod genocore sa Third God Sanctuary ay habang naglalakad sa 10 hakbang at nabigo. Ang pagkabigo ay humahantong sa kamatayan, tandaan mo. Maaaring naiwan iyon sa kanyang kawalan. Ano ang nagpapaisip sa iyo na hindi patay si Blood River King? Kumunat ang noo ni Hansen. Kung patay na siya, hindi mo siya matatawag sa kanyang altar.
Ang ritual na iyong ginawa ay isang ritual na tumawag sa isang demi-Diyos. Kung naisaaktibo mo ito, nangangahulugan iyon na buhay pa rin siya, paliwanag ni Dragon King. Ngunit hindi iyon tama. Tinawag ng aking Diyo ang altar, at nangangahulugan iyon na ang Diyo ay nilikha ng isang demi-Diyos, sabi ni Hansen. Iyon ang dahilan kung bakit masama ito. Narito pa rin si Blood River King, at ang Diyo ay hindi dapat ang tunay na Geno-core na nilikha niya. Ngunit kaya nitong tawagin ang altar at halos tawagin ang hari mismo, kung hindi mo sinira ang altar, babalik siya. Ang lahat ng mga katotohanan ito ay humantong sa akin sa isang nakakagulat na conclusion. Ang tono at hitsura ni Dragon King ay nakakuha ng isang makabuluhang halaga ng seryoso. Ano? Tanong ni Hansen. Ang Diyo ay maaaring tumawag sa ibang mga demi-Diyos. Ang mga paggana ng bagay na ito ay ligaw at hindi nahuhulaan, masyadong mapanganib na dalhin sa paligid, sabi ni Dragon King. Hindi naisip ni Hansen na ang kanyang oras sa altar ay espesyal. Nagawa niyang patayin ang lahat ng 3 estatwa ng medyo madali, at nakakuha siya ng 3 Battle Geno Essences para sa kanyang paghihirap. Kung bumalik ang mga demi-Diyos, ano ang magagawa nila? Tanong ni Hansen. Sila ay mga demi-Diyos, kaya parang walang dahilan o layunin para sa kanila na sakupin ang Third God's Sanctuary. Iyon ang lihim. Ibigay mo sa akin ang itlog at sasabihin ko sa iyo. Pinatahimik ni Dragon King ang kanyang mga labi pagkatapos nito. I-click ni Hansen ang kanyang mga daliri at inilagay si Dragon King palayo pansamantala. Lumipad si Hansen sa paligid ng lugar na kanyang napuntahan, gustong tingnan ito ng mas maigi. Sa silangan ay mayroong maraming burol, at sa kanluran ay may mga matinik na baging at isang ilog. Kaya, naglakbay si Hansen patungo sa kanluran. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Hansen nang mapagtanto niyang ang lugar ay mukhang katulad ng lugar kung saan niya nakilala ang lanternfish. Sa ilog, nakita niya silang muli. Ang sapa ay puno ng lanternfish, at lahat sila ay papunta sa itaas ng ilog. Maganda. Gusto ni Yaksha na labanan ang hari ng isda at ang baging, hindi ba? Dapat akong maghanda na sumugod at tulungan si Lord Fish. Sinundan ni Hansen ang sapa pataas, umaasa na maabyutin ang hari. Matapos lumipad ng ilang daang milya, hindi niya nahanap ang hari ng isda. Gayunpaman, ang kanyang natagpuan ay isang shelter. Ang shelter ay hindi masyadong bongga. Ito ay isang simpleng, nag-iisang royal shelter. Plano ni Hansen na sakupin ito. Kahit na hindi niya ito kailangan, papayagan nito ang mga susunod na tao na manganak doon na maging ligtas. Ngunit nang pumasok siya sa shelter, walang kaaway na mapapalayas. Ito ay naiwan na, at walang tao doon. Ang buong shelter ay may isang teleporter sa loob, at nasa perpektong kondisyon ito. Bumalik si Hansen sa Alliance at nagpahinga kasama si Jian Ran. Pagkatapos noon, bumalik siya sa santuaryo. Iniimpake ni Hansen ang kanyang mga gamit kasama si Little Angel, nang biglang parang may isang bagay na paparating sa teleporter sa likod niya. May isang tao bang nag-spawn dito? Magandang timing. Nagtataka si Hansen kung sino iyon. Kung hindi ito isang kaaway, hindi naisip ni Hansen na tumulong sandali. Ayaw niyang mangyari ang masama sa mga tao dahil may mahabang daan na tatahakin nila upang sakupin at pamahalaan ang isang mas malaking bahagi ng kontrol sa Third God's Sanctuary. At kailangan ng bawat bagong tao ng lahat ng tulong na makukuha nila. Nakita ang pagbaluktot ng mga dimensyon, may isang tao ang lumitaw. Ito ay isang babae na may nakamamanghang magandang pangangatawan, at nang alisin ni Hansen ang kanyang mga mata mula sa kanyang mga perba, nagulat siya nang matuklasan kung sino iyon. Ang babae ay may katulad na reaksyon nang makita si Hansen, at nagulat din siya nang makita kung sino ang kanyang na-encounter kaagad. Ikaw pala, sabay nilang sinabi. Kakagugol lang ni Hansen ng oras kasama siya sa Skynet, hindi pa gaanong katagal. Si Chin Zuan iyon. Well, parang sobrang hindi ka panipaniwala para maging coincidence. Naisip ni Hansen na ang mga pagkakataon na mapunta siya roon kasama niya ay medyo masyadong hindi malamang. Isang napakalaking mundo ito, ngunit napunta siya kay Hansen sa kanyang unang sandali doon. Napakaswerte ko naman na makita ka, hindi ba? Ano ang mga pagkakataon? Dadalhin mo ako, hindi ba? Tumawa si Chin Zuan. Walang problema, sanay na akong magdala ng mga tao. Ngumiti si Hansen. Habang nagsimula na ulit magsalita si Chin Zuan, isang bilang ng mga malakas, paulit-ulit na ingay ang narinig mula sa isang lugar na hindi kalayuan. Parang paulit-ulit na pagtambal ng isang stampede. Nagbago ang mukha ni Hansen, kaya lumipad siya pataas at tumingin. Maraming nilalang ang nagmumula sa ilog, at mukhang natatakot sila habang naghahanap ng kanlungan sa shelter. Kabanata 1260. Sa itaas ng tubig ng ilog, 1 milyong lumilipad na isda ang lumitaw.
Lahat sila ay sumusunod sa paikot-ikot na daloy nito pataas ng ilog. Mukhang papunta na ang hari ng isda upang makipag-away muli sa baging. Nagulat si Hansen, at habang tumitingin siya, nakita niya ang malaki at pamilyar na isda. Ang mga kaliskis nito ay kumikinang na parang isang kayamanan ng ginto sa sikat ng araw, angkop para sa hari na ito. Gusto ni Hansen na dalhin si Qin Zuan sa isang mas ligtas na lugar, ngunit wala pang oras. Inilagay niya ito sa Golden Growler, at sabay nilang hinabol ang isda. Ano ba ang nangyayari? Mas mababa sa 2 minuto pa lang siya sa Third God Sanctuary, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Natatakot siya at halos matakot sa maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Maraming halimaw ang tumatakas sa ilog at sa paligid nito upang bigyan daan ng maraming lumilipad na isda. Tiyak na isang tanawin ito, ngunit ang kapangyarihan ng lahat ng nasa paligid ay nagpapalitaw sa kanya. Natatakot siya. Ang hari ng isda ay papunta upang makipaglaban sa isang bagay na napakamalakas. Narito ako upang makita kung makakakuha ako ng ilang magagandang bagay, paliwanag ni Hansen tungkol sa maikli at mahaba nito. Magiging pabigat ba ang aking presensya? Marahil dapat na akong bumalik muna. Alam ni Qin Zuan na si Hansen ang pinakamalakas na tao doon, at ang huling bagay na gusto niyang gawin ay hilahin siya pababa. Kaka-rating lang niya, kaya walang pagkakataon na makakadepensa siya sa sarili, pagkatapos ng lahat. Manunood lang tayo mula sa malayo, sa ngayon, gayunpaman. Ayos lang kung sumama ka, sabi ni Hansen. Ang pag-iwan kay Qin Zuan doon ay kasing ganda ng pagpapadala sa kanya sa isang marcha ng kamatayan. Maaari siyang bumalik sa Alliance, ngunit hindi alam ni Hansen kung kailan niya siya masusundo. Nag-aalala rin si Hansen na sisirain ng mga nilalang ang teleporter sa kanilang pagkatakot. Kung mangyari iyon, kailangan niyang mag-respawn sa ibang lugar. Magtatago pa rin si Hansen. Kapag dumating sina Yaksha at Blood River King, ang kailangan lang niyang gawin ay tiyakin na sobrang nakatago siya. Gusto ni Bauer na makipaglaro muli sa mga lumilipad na isda, ngunit pinigilan niya ito sa pagkakataong ito. Hindi alam ni Hansen kung nasaan si Yaksha ngayon, ngunit mahirap para sa kanila na maiwasan na makita kung susundan nila ng masyadong malapit ang isda. Kailangan nilang maging kasing tahimik hanggat maaari. Ang hari ng isda ay mabagal na naglalakad, at tiyak na malayo na ang lalakbayin nito upang maabot ang paghaharap na kanyang patutunguhan. Ang dami ng isda na sumusunod sa hari ay halos hindi kapanipaniwala na makita. Hindi mabilang ang kanilang bilang, at ang tanging salitang magagawa ng isang isipan upang ilarawan ang tanawin ay, baliw. Sinundan ng Golden Growler ang ilog sa magaspang na lupa sa tabi ng mga pampang nito. Gayunpaman, nagawa nitong gumalaw ng napakakinas, na walang anumang pagyanig o pagkabangga. Ngunit pagkatapos, biglang nakita ni Hansen ang isang nilalang na parang buwaya na mga 10 metro ang haba. Nang makita nito ang Golden Growler, sinubukan nitong kainin ito, si Hansen, at si Qin Zuan. Naisip ni Hansen na ito ay isang pangit na hayop dahil ang katawan nito ay may makapal, matibay na kaliskis at isang bibig na puno ng matutulis na ngipin na parang talam ng labaha. Ang halimaw ay isang super nilalang, tiyak iyan. Gamit ang bibig nito na maihahambing sa isang black hole, hinanap nito na lunokan ng 3. Gayunpaman, hindi umatras ang Golden Growler. Pinalawak nito ang laki ng katawan nito, na ginagawa itong isang higanti, isang halimaw na nilalang. Ang buwaya ngayon ay parang isang payat na butiki, kaya tinapakan ito ng Golden Growler. Sa puntong ito, 7 sa mga gene lock ng Golden Growler ay nabuksan. Pinapakain ni Hansen ito ng maraming super flesh at maraming patak ng tubig upang mapalago ito sa paglipas ng panahon. Ngunit ang bilis ng pag-unlad nito ay nakakagulat kahit para kay Hansen. At ang laki na maaari nitong maabot kung pipiliin nito ay nakakagulat na masaksihan. Ang Golden Growler ay mayroong kasing dami ng mga gene lock na bukas tulad ni Hansen sa kanyang Dangshan Sutra. Ang pangunahing talento nito ay ang kakayahang lumaki tulad ng dati sa First God Sanctuary. Ngunit ngayon, hindi na lahat ang laki. Habang lumalaki ito, mas lumalakas ito. At ito ay sumusukat sa kung gaano karaming mga gene lock ang binuksan nito. Nang buksan ng Golden Growler ang ika-7 gene lock nito, ang sigla nito ay lumampas kay Hansen. Ngunit hindi nagulat si Hansen. Ang Golden Growler ay espesyal dahil ang karamihan sa mga nilalang ng First God Sanctuary ay walang kakayahan. Ngunit ang Golden Growler ay maaaring lumaki o lumiit sa isang kapritsyo, kaya naisip ni Hansen kung talagang ito ay isang super nilalang mula sa First God Sanctuary. Nang kainin ni Little Angel ang laman ng ibang Golden Growler, nagawa nitong mag-evolve. Isang malamang na teorya iyon.
Ano man ang pinagmulan nito, gayunpaman, naisip ni Hansen na ito ay isang kahangahangang bagay na ang Golden Growler ay maaaring mag-evolve at maging mas mahusay. Ang Golden Growler ay may 7 gene lock na bukas, ngunit nakikipaglaban na ngayon ito sa isang super nilalang na may 9 na gene lock na bukas. Ang bibig ng nilalang na tinapakan ng Golden Growler ay nakakatakot, ngunit ang lahat ng ngipin sa mundo ay hindi na makakasakit sa Golden Growler ngayon dahil sa laki nito. Nang kagatin ito, parang isang maliit na kagat lang, at walang naramdaman na sakit. Ngunit para sa isang nilalang na may 7 gene lock na bukas, ang pakikipaglaban sa isang nilalang na may 9 na gene lock na bukas ay mahirap. Hindi kayang magbigay ng malaking pinsala ang Golden Growler. Ngunit ang kaya nitong gawin ay nakakagulat pa ring makita. Ang Golden Growler ay isang Mount Beast Soul, kaya hindi inaasahan na ang pakikipaglaban ay ang forte nito. Gayunpaman, nagawa nitong tumayo laban sa isang super nilalang. Nakakagulat ito, ngunit mas nagulat si Qin Zuan kaysa sa lahat, ngayon. Mahirap para sa kanya na tiisin ang mga epekto at shockwave habang nakikipaglaban sila. Ang mga nilalang ba sa Third God Sanctuary ay palaging ganito kalakas? Nagulat si Qin Zuan sa kabila ng kaunting pag-aalala. Ang unang nilalang na kanyang nakilala ay nangyari na isang super nilalang. Inilagay ni Hansen ang Golden Growler pabalik sa kanyang Sea of Soul. Masyadong lumaki ito, at ayaw niyang makita ito ng sinuman. Ngunit ayaw niyang sayangin ang oras, kaya tinawag niya sina Little Angel at Disloyal Knight. Ginamit ni Disloyal Knight ang isang halo upang ma-debuff ang nilalang at ma-buff si Little Angel para maging mas malakas. Iniling ang kanyang espada si Little Angel at nag-iwan ng isang malalim, ilang metro ang lapad na bitek sa halimaw. Sumigaw ang halimaw na nag-udyok kay Disloyal Knight na sumugod pasulong at tamaan ang panga ng hayop at ipadala ito na lumilipad. Lumipad si Little Angel patungo dito at tinadtad ito sa loob ng isang kisap mata. Super Creature Abyssal Beast na patay. Beast Soul na kuha. Ang laman ng nilalang na ito ay hindi nakakain, ngunit maaari mong anihin ang Life Geno Essence nito. Ubusin ang Life Geno Essence nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Natuwa si Hansen na hindi inaasahan na makakuha ng isa pang Super Beast Soul ng napakabilis.